Sa isang rehiyon kung saan ang kasaysayan ay parang hangin, laging naroroon, laging mabigat, muli na namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. True Lens Stories. Stories that matter. Hindi ito simpleng away ng dalawang bansa. Ito ay kwento ng ideolohiya, kapangyarihan, takot at pagnanais na mabuhay. Sa loob ng maraming dekada, ang Iran at Israel ay magkatapat sa politika at impluwensya sa Middle East. Parang dalawang bituing hindi kailanman nagsasabay sa iisang langit. Noong huling bahagi ng 2025 hanggang 2026, hindi sa border nagsimula ang apoy, kundi sa mga lansangan mismo ng Iran. Libu-libong mamamayan ang nagprotesta laban sa matinding inflation, kahirapan, kawalan ng pag-asa at matagal ng sistemang politikal. Ang mga protesta ay naging isa sa pinakamalaking hamon sa pamahalaan mula pa noong 1979. Ngunit kasabay ng sigaw ng tao ay ang mabigat na crackdown ng Estado na nagiiwan ng sugat sa lipunan at mas lalong nagpalalim ng tensyon sa labas ng bansa. Habang lumalala ang pressure sa loob, mas tumitigas ang postura ng Iran sa labas. May mga pahayag ang Iranian leadership na handa silang tumugon kung sila ay aatakihin. Sinasabi nila, hindi namin hinahanap ang digmaan pero handa kami kung ito ay darating. At sa Middle East, ang ganitong linya ay parang posporo, maliit pero kayang magsimula ng apoy. Sa Israel naman, ang bawat balita mula Iran ay tinitingnan bilang posibleng banta. Nakataas ang alert level, mas pinaigting ang intelligence at military readiness. May babala rin mula sa liderato ng Israel. Kapag may umatake, may katumbas itong napakalakas na sagot. Sa ganitong klima, ang kapayapaan ay parang basong puno. Konting galaw lang, pwedeng matapon. Hindi lang Iran at Israel ang nasa kwento. Nariyan ang mga grupong kaalyado ng Iran na maaaring madamay kung lalawak ang tensyon. At nariyan din ang mga bansa tulad ng Turkey at iba pang regional powers na nagbababala. Huwag na sanang humantong sa direktang gyera. Dahil kapag nagbanggaan ang dalawang bansang ito, hindi lang sila ang masasaktan, kundi buong rehiyon. Kasama sa equation ang United States at iba pang global powers. May mga barkong militar, diplomatic warnings at pressure mula sa international community. Sa modernong mundo, ang digmaan ay hindi na lang bala. Ito rin ay ekonomiya, langis, trade at buhay ng ordinaryong tao. Pati flight sa Middle East ay naaapektuhan dahil sa takot ng escalation. Ngayon, ang Middle East ay tila nakatayo sa pagitan ng dalawang posibilidad. Pagpigil at diplomasya o tuluyang pagputok ng mas malawak na konflikt. Ang Iran ay may sugat sa loob, ang Israel ay nakaalisto sa labas, ang mundo ay nagmamasid. At sa gitna ng lahat, naroon ang mga tao. Mga pamilyang gusto lang mabuhay ng tahimik.